Sobrang dami nating gawaing mga nanay, naku, hindi na talaga natin alam kung alin ba yung uunahin natin para mas mapadali yung trabaho natin. Hello mga tara, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Para sa tanghalian namin, eto nga't magluluto lang ako ng tinolang manok. Mahigit 1 kilo ata itong nabili kong manok pero hinati ko yan para naman yung kalahati ay pang ulam namin para sa hapunan. Kaya pa talaga ako nakakapagluto at nakakakilos dito sa kusina dahil hindi nagliligalig ang bunso ko ng mga oras na yan at nanonood lang talaga siya ng TV kasama na din yung pagkakalat niya sa sala. Eto nga't meron na naman akong bagong nahihingian ng malunggay. Wala kasi kaming sariling tanim kaya nangihingi lang talaga ako. Buti na lang nagbibigay sila. Kaya salamat talaga sa mga kapitbahay ko na paulit-ulit kong hinihingian ng malunggay. Pero nagtanim na naman ang asawa ko sa nirerentahan niyang lupa. Sana lang tumubo na yun at galing pa nga yun sa hipag ko. Para naman sa pambaon ng mga anak ko, eto nga't nagluto lang ako ng pancake. Meron nga akong binilender na saging, gagawin ko sanang juice at ipapainom ko sa bunso ko. Kaya lang ayaw niyang inumin, kaya ito hinalo ko na nga lang din dito sa pancake. Sa totoo lang, nagmamadali na talaga ako niyan at bantay na bantay ko ang oras dahil iniisip ko talaga na maglalakad na naman kami ng pangalawa kong anak sa pagpasok sa school dahil umalis nga ang asawa ko. At nang maluto na ang ulam, pinakain ko na yung dalawa kong anak tapos etong bunso ko sinusubuan ko ayaw magpasubo. Nakakakain naman siya kaya lang mas madami ang kalat kaysa nakakain niya. Nakikipag-agawan talaga siya sa kutsara at gusto niya talaga siya lang mag-isa yung kakain. Kaya yun, hinayaan ko na lang talaga siya dahil magkakagulo lang kami at habang kumakain siya, etong at ginaya ko na yung pambaon ng mga anak ko tapos pinaliguan ko na nga din tong pangalawa ko at naligo na din ako. Sa pagpasok naman sa school, akala ko maglalakad na naman kami, init na init pa naman pero buti na lang walang pasok yung kapitbahay namin kaya nakisabay nga kami sa paghahatid niya sa anak niya sa school. Pagkadating ko nga galing school, pinatulog ko naman ang bunso ko at etong at sabak na naman ako sa mga gawain at naglinis nga muna ako dito sa sala. Habang naglilinis ako, iniisip ko naman na kapag tulog pa ang bunso ko tapos na ako maglinis dito sa salas ay maglalaban naman ako dahil tambak na naman ang mga labahin ko tapos meron pa nga ako mga sampayin na hindi ko pa nalilikom at kailangan ko pa rin talagang tupiin. Tapos eto nga matatapos na talaga ako sa paglilinis dito sa salas at tulog pa din talaga ang bunso ko at ang sarap-sarap nga ng tulog niya. Kaya ayun, makakapaglaba talaga ako. Inaantok nga din ako ng mga oras na yan pero ang dami-dami ko talagang kailangang gawin at kailangang tapusin. Kaya ito, pinagbukod-bukod ko na nga itong mga labahin ko para maumpisahan ko na habang natutulog pa ang bunso ko. At kung hindi pa nga maglalaban ako, hindi pa yata malilikom itong mga sinampay. Kaya ito, nilikom ko na para matupi ko na din. Meron naman akong hangiran dito sa kwarto na pinagawa ko sa asawa ko at dyan ko naman inihahanger yung mga pang-alis namin, pati na din uniform ng mga anak ko para basta na lang kukunin dyan. Tapos ayan nga, nakapag-umpisa na naman ako sa paglalaba at konti na lang talaga at matatapos na ako. At eto nga't nagising na tong bunso ko pero hindi naman siya nagliligalig pero gusto niya nandito lang siya sa labas. Kaya lang kapag nandito naman siya sa labas, hindi naman ako makakilos ng maayos dahil bukod sa nakikialam siya sa mga ginagawa ko, gusto niya palaging nasa labas. Okay lang sana kung may gate kaya lang sira talaga yung isang gate namin at hanggang ngayon hindi pa rin talaga naaayos ng asawa ko. Akala mo naman hindi siya welder. Eto nga't natapos ko na yung mga tiklupin ko, nakatapos na din ako sa paglalaba. Etong natitira, sampayin na yan at kailangan na lang isampay.